Maayong adlaw sa inyong tanan. Magandang umaga. Ang init. Ang init pala dito sa Jensan. Joke lang. Buong Pilipinas naman mainit di ba? Magandang umaga sa inyong lahat. Sino dito ang mga campus leaders, student leaders? Yung iba, hindi. Hindi kasali yung iba. Okay, makikinig ba tayo o magbibideo? Makikinig, di ba? Gusto ko makita yung mga mukha ninyo. Ayoko naman yung puro cellphone nyo yung makikita ko. Unless bagong iPhone 17 yan. Yaman, sana all. Magandang umaga po sa inyong lahat. Unang-una, maraming salamat sa Hinabi for inviting me. It's so refreshing to see a lot of young people, lalo pat kailangan ng ating bansa ngayon ng mga kabataan. Today, I'm going to talk about leadership and volunteerism. Leadership and volunteerism. Next slide po. Meron akong ituturo sa inyong tatlong salita. Leadership, malasakit, at bayanihan. I'm sure narinig nyo na ang mga words na ito. I'm sure nag-google nyo na to. I'm sure alam nyo na ang ibig sabihin nito. But let me reintroduce these three words to you base sa pagkakaintindi ko sa tatlong salitang ito in my 30 years of journalism. Let's start with leadership. Leadership. All right. When we say leader, ano ang unang pumapasok sa isip ninyo? Ha? Ano? Ano daw? Bababa ako dyan, mababa ako. Okay. Okay, game. Kuya, game. Ano yun? Lead po, lead. Mag-lead po sa mga tao po. Sila po yung unang tao na nag-lead po. Meron pa bang iba? Servant po, ma'am. Servant! Isip tayo ng tao. Anong tao ang naiisip mo? Si ating naka-violet. Isigaw mo. Ano? Leader. Anong unang pumapasok pag sinabi leader? Someone you can depend on. Someone you can depend. Ikaw ano? Public servant. Public servant. Oh. Responsibility po. Oh, ano naisip? May nagsabi dito. Government, Ma'am Cara. Government official. Na hindi corrupt. Kasi yung mga government leaders na corrupt, malapit ng mamamatay. Ay, ma'am! Hiling ng buong Pilipinas na matupad ang birthday wish mo! Okay. May nagsabi public servant, may nagsabi isa government officials. Pag ginugol ninyo ang leader, Philippine leaders, pag ginugol mo Philippine leaders, ito lalabas. Ayan o. Yan ang lalabas. Pag ginugol mo Philippine leaders, lalabas ka agad. Kongreso, Senado, mga Pangulo. Yan ang unang lalabas. Next slide po. Pero ano nga ba ang tunay na leader? Is it really having power? Is leadership just about having power?
Or being a leader is about doing great things? Kailangan ba para maging leader ka, kailangan may kapangyarihan ka at may kakayahan kang gumawa ng mga malalaking bagay? Yan ba talagang ibig sabihin ng isang leader? Next slide po. Sabi ni John Maxwell, the greatest leader is not the one who does the greatest things. It is the one who enables others to do great things. So it's not about yourself. Being a leader is not about yourself. It's about how you empower others to be great, to do great things. It's about other people. Yan ang problema dito sa bansa natin eh. Lahat gusto maging leader para sa pansarili. May isang nagsabi kanina, being a leader is being a good public servant. Ibig sabihin, maglingkod. Hindi siya yung paglilingkuran. Hindi ba? Public servant. Diba? Ibig sabihin, servant natin siya. Hindi yung tayo ang servant niya. Diba? Yun ang ibig sabihin, public servant. Next slide po. Noong October 2014, medyo matagal na yun, more than 10 years ago, okay? Nagpunta ako sa Peña Blanca sa Cagayan, probinsya ng Cagayan, up north. Pag sinabi mong leader, hindi mo iisipin, hindi papasok sa isip mo ang mga indigenous peoples or ang mga katutubong agta. It would never cross your mind because yung mga agta or mga aita, indigenous peoples, mga katutubo, they don't have a lot of power. Hindi sila mayaman, wala nga silang kuryente, wala silang mga kalsada. You wouldn't think of them, you wouldn't associate the word leader or power with the indigenous peoples. Diba? Pero may papapanood ako sa inyo. Next slide po. Doon sa mga lugar sa Agta, sa Peña Blanca, ang trabaho ng mga Agta doon ay manguha ng eel. Sumisisid sila sa ilalim ng ilog at nangunguha sila ng eel. It's very, very difficult. Ako po ay magaling ng sumisid. Pero nahirapan pa rin ako dito sa story na ito. Paki-play po yung video. Ay, ibalik niyo po, ipi-play po yan. Yung curse, ayan. Sana po may audio. Ay, wala. Ay, balik po. May audio po yan. Wala. Paki-play po. Meron yang sound. Hintayin natin. Hindi ko pwedeng i-voice over kasi nakalimutan ko na yung script eh. Ay, Beatles! Okay. Naging presidente ng Pilipinas. Aba, meron. Meron bang gusto maging congressman? Contractor. Gusto niyo maging contractor? Para ano, magnakaw din? Huwag ganun. Huwag ganun. Anak daw ng contractor. Huwag ganun. Huwag ganun. Diba? Gusto maging contractor para talagang gumawa ng mga legitimong mga proyekto. Yun. Hindi lahat ng contractor kurakot. Sino gusto pumasok sa DPWH? Uy, pumasok yung mga engineer. May mga engineer ba dito? Galingan nyo, ah. Huwag mangungurakot.
Okay na? Ay, hindi nila mahanap yung audio? May audio yung mismong file. Ha? Kasi ipapatch sa computer yung audio. Okay. Sige, sige. Yes! Anong school kayo? MSU ano? MSU Jensen. Kayo, ano naman kayo? Ha? Holy? Holy Trinity. Magpasalamat tayo sa Holy Trinity College. Ayan na, naririnig ko na yung audio. Tama na. Game na. Narinig ko na yung audio. Pak! Rewind! Sige po, pakibalik po! Plastic. Di totoo yan. If I know, hindi kayo nanonood ng Kapuso. Sige nga, ano yung podcast ko ngayon? Tamo, hindi mo alam! Okay. Kaya po bang ibalik yung slide? Nililipat, kinakopy pa. Okay. Kinakopy pa raw nila. Maraming salamat sa Holy Trinity College for accommodating us here. Diyos, matagal na yung birthday ko lumipas. Mahigit 1 buwan na ang lumipas. Ang wish ko, sana mag-wish din kayo ng pareho ng birthday wish ko para mas marami tayo. Pero hindi pwedeng hanggang wish lang tayo. Kailangan may gawa. At sa pagkakaalam ko, ang inyong mga guro at mga school administrators at ang mga student leaders ay nagpaplano ng mga aktibidad laban sa korupsyon. Tama? Tama? Ayan na. Okay na. Alright. Panoorin po natin itong maikling clip na ito tungkol sa mga akta ng Peña Blanca. Next slide po. Paki-play po. Salamat. Isang licensed scuba diver. Hindi ako takot sa malalim na tubig at sanay akong sumisid. Pero kakaiba ang tatag ng baga ng mga agta. So buong araw silang, next slide po, buong araw silang sumisisid. Next slide po. Okay. Buong araw silang sumisisid at alam nyo ba kung magkanong kinikita nila? Ang kinikita nila ay 500 pesos lamang for 2 whole days of work. Ganun kakonte ang kinikita nila para lang makapagbenta, kapag nakapagbenta sila at nakahuli sila nitong mga eel na ito. Next slide po. So, nung nakahuli na kami ng mga eel, itong si Daniel pumunta sa bayan para ibenta yung mga nahuli niya at para kumita ng pera. Panoorin ninyo ito. So isipin ninyo, kumita siya ng 500 pesos, bumili siya ng 10 kilong bigas, pero imbes na solohin niya
yung bigas na iyon, yung perang kinita niya, dinistribute niya yung bigas sa kanyang kapwa. Sana ganyan lahat ng leader. Kapag nakakuha ka ng marami-rami sa kung ano yung inilaan para sa'yo, sana ipamigay sa iba. Sana mag-share sa iba. Kung kaya ng mga katutubong agta, bakit hindi natin kaya? Bakit hindi kaya ng ating mga quote-unquote leaders? Bakit hindi kaya ng mga mambabatas? Bakit hindi kaya ng mga government officials? Bakit imbis na ipamigay sa iba, ay kukunan pa ng pera ang iba? Next slide po. Ang tunay na leadership, it's not about power. It's about empowering others. It's not about the power of one, but the power of everyone. Anong saysay ng kapangyarihan kung ikaw lang, iisang tao lang ang may hawak? Anong saysay ng isang bansa kung yung mga supposedly leaders lang natin ang may access sa mga benefits sa pera, karangyaan? Diba? Nakakagalit. Nakakagalit na may mga leaders daw tayo, pero parang sila lang yung yumayaman. Paano nila nasisikmura? Paano nila nasisikmurang alam nila everyday may mga Pilipino na hindi kumakain, na walang kalsada, na lubog sa baha, hindi ko maintindihan anong klaseng konsensya yung meron sila. But that is not true leadership. Real leadership is about empowering other people, not getting the power all for yourself. Next slide po. Sige po. Play po. Iiwan. Sa lahat ng gagawin natin sa buhay, lagi nating isipin yun. Dapat walang maiiwan. Hindi pwedeng tayo lang ang aarangkada. Dapat tayong lahat. Kasi kasama lahat ang tao sa iisang bangka. Next slide po. Next slide po. Sige po. Yung konsepto ng walang maiiwan, natutuhan ko sa aking ina, si Karina Constantino David. Isang propesor, isang public servant, nagsilbi siya sa Civil Service Commission, sa DSWD, at saka sa Housing Authority. Ang nanay ko rin ay isang aktivista, at ang nanay ko rin ay isang singer at gitarista at kompositor. Ang mama ko ang nagturo sa akin ng konsepto ng pagkakapantay-pantay, kung paano dapat umuusad ang isang lipunan. May itinuro siya sa akin na isang kanta na nasa YouTube na rin at alam ko kumalat na rin ito sa TikTok. Ang title ng kantang ito ay Sana'y Mayaman. And if I'm not mistaken, meron tayong performers dito. Ayun, palakpakan natin yung ating performers. Kung okay lang, doon tayo sa part na ng may, yung sa may bandang gitna. Sinabi sa inyo? Yes, okay. Next slide po. Ito yung lyrics to the song. Pakinggan natin yung ating mga performers. Pero ito yung lyrics. Sige po. Kung ang tao'y 10, Kung ang pera ay 10, tapos tigi-tigisa tayo ng pera, wala sanang problema. Pero paano kung yung isa kumuha ng 5? Sa panahon ngayon, hindi nga lang 5 kinukuha, mas marami pa eh. Diba? Kumuha ng 5, anong maiiwan dun sa 9 na natira? Wala. Maghahati-hati tayo. Maghahati-hati tayo doon sa 5 natira na iyon. Diba? At doon nabubuo ang mga mahihirap. Diba? Kung ang ating mga leaders lamang, ang gagawin niya ay i-make sure niya na ang bawat isa ay makakakuha
ng nakalaan sa kanya, di wala sana tayong problema. Pero kung yung mismong leader natin ang nagdadamot at kumukuha ng mas marami sa nakalaan para sa kanya, magkakaroon talaga ng maraming mahihirap dito sa Pilipinas. Next slide po. Sabi ni Malala Yousafzai, we cannot all succeed when half of us are held back. Paano magtatagumpay ang bayang ito kung kalahati o mahigit kalahati ng mga tao sa Pilipinas walang kakayahan kasi ninakawan sila ng karapatan? Next slide po. I now go to the second word. So that is a leader. A leader empowers others. It's not about the power of one, but the power of everyone. I now go to the second word. The word malasakit. Hindi ko alam, I'm sure narinig nyo na itong salitang ito kasi pag pumunta kayo ng airport, pag pumunta kayo ng ospital, merong mga malasakit centers. Hindi ko lang alam kung pareho kami ng pagkakaintindi ng mga kongresista at mga senador sa salitang malasakit. Pero ikukwento ko po sa inyo kung ano para sa akin ang salitang malasakit. Next slide po. Ang malasakit ay pwedeng hatiin sa dalawa. Mala plus sakit. Mala ibig sabihin parang at sakit ibig sabihin pain. So yung malasakit, hindi ka lang naaawa para kang nasasaktan. Siguro naramdaman nyo na ito, meron kayong nakitang isang tao na hindi nyo naman kaano-ano, pero sobrang nahabag kayo, nalungkot talaga kayo at naawa sa kanya, and pakiramdam mo, nararamdaman mo yung kanyang pain. At kapag naramdaman mo yung kanyang pain, what do? You help that person para ma-ease yung pain niya at ma-ease din yung pain sa puso ninyo. Next slide po. Malasakit is the capacity to feel the pain of other people. It's going beyond what we were called for. It's going the extra mile. Next slide po. May nakilala ako this year sa Tiboli, South Cotabato. Malapit lang yan sa inyo. Sa Tiboli, South Cotabato, nakilala ko itong grupo ng mga lalaking ito na walang kakayahan, walang kapangyarihan, walang kayamanan, pero sobrang yaman sa malasakit. Ang trabaho nila ay pumunta sa mga liblib na lugar sa Tiboli, South Cotabato para bigyan ng coffin or ng nicho yung mga tao doon at imbalsamuhin sila. Ganito kahirap yung ginagawa nila araw-araw. Paki-play po. Ilang beses kaming muntikan ng madisgrasya. Gayunpaman, hindi sumuko ang grupo. Napakadelikado yung ginagawa ko, pero no choice naman, ma'am. Tinitingnan ko yung trabaho ko, parang nasukod ako na. Parang hindi ko na kaya ito, babi. Kasi wala akong magawa. Kasi yung tulutulugan ko mga tao. Sabi ni Mrs. ko, magtigil na ako sa trabaho na yan. Sabi ko kay Mrs. ko, kung mapahinga ako, paano na yung mga kawawang tao humihingi ng tulong dito sa akin? Siya si Kuya Joel, isang simpleng embalsamador na marunong magmotorsiklo. Next slide po. Ang tinanong ko sa kanya, hindi ka ba napapagod sa paglilingkod? Wala ka namang malaking sweldong nakukuha mula riyan. Next slide po. At ang sagot niya, walang kapaguran hanggat may nangangailangan. Next slide po. Play po.
Kung sa pagod man, minsan parang yung gusto ko nasabi ko, gusto mo daw masurrender na din ako sa trabaho ko. Pero ano pong iniisip ninyo? Ba't hindi pa rin kayo nagsusurrender? Kasi yung naisip ko yung tao kasi. Dati yung tao tumatakbo dito sa akin. Pagkatapos umuwi na sa luhaan, parang ayaw ko mami. Gaano man kalayo ang lugar, anumang hirap ang kanilang sinapit, wala silang hinihintay na kapalit. Ang mahalaga, mabigyang respeto ang patay sa huling sandali nito sa mundo. Next slide po. Wala sila sa kapangyarihan, pero maglilingkod sila hanggang kamatayan. Sana, we can only hope that our leaders are like that. Pero umaasa na lang kami sa inyo, mga kabataan, mga student leaders, when you do become leaders in the industry, in your companies, or in government, sana, ganun sana ang ibig sabihin ng malasakit at ng leadership sa inyo, na dapat maglingkod para sa nakararami at hindi mapapagod, walang kapaguran hanggat may mga nangangailangan. Next slide po. Sige po, pakiplay. Kung negosyo, sigurong iniisip niyan, ma'am. Tagal na sigurong mayaman. Pero yung pagtulong niya, hindi naman nakabase sa kung ilang libo ang ibibigay sa'yo kapalit sa serbisyo mo. Kung minsan nga, wala eh. So, doon ako sa commitment talaga. Proud ako sa kanya sa commitment. May kasabihan, sa gitna ng hirap at kalbaryo, lumalabas ang kabayanihan ng tao. Hindi man sila milyonaryo, pero mayaman sila sa puso. Marami nagmamahal dyan. Sa totoo lang sa kanya. Kahit saan mo dalhin yan dito sa 25 barangays. Maraming nagmamahal. Kasi alam nila na mabuti yung hangarin niya. Tumulong talaga. Lalo na sa mga ganyang problema. Silang mga wala sa kapangyarihan, pero maglilingkod hanggang kamatayan. Ako po si Cara David. At ito po ang Eyewitness. Next slide po. Hindi mo kailangan maging milyonaryo para makatulong sa kapwa mo. At hindi mo kailangan maging politiko para makapaghatid ng pagbabago. Each one of us, kahit estudyante pa lang kayo, pwede kayong maging instrumento ng pagbabago. Tandaan nyo yan. Next slide po. Yung malasakit, naranasan ko po ito personally. Next slide po. When I went to the Women's Correctional in 2014, nakilala ko ang batandang babaeng ito. Ang pangalan niya ay Lola Petra. Si Lola Petra, when I met her, was already 90 years old. 90 years old. And yet nakakulong siya sa Women's Correctional. Si Lola Petra ay hindi marunong sumulat, hindi marunong magbasa. Pero alam niyo ba kung ano ang kaso niya? Bakit siya kinulong? Falsification of public documents. Hindi ko alam paano ka makakapag-falsify ng public documents kung hindi ka marunong sumulat at magbasa. But sadly, ganyan ang hustisya dito sa ating bansa. Na yung mga totoong may kasalanan, ayun, nagpapakasaya sa buhay nila at yung mga maliliit na nagnakaw ng maliit, mga maliliit na nag-falsify daw ng public documents kahit hindi makabasa at makapagsulat, silang nakukulong. Next slide po. Pakiplay po. So, nung nagpunta ang
mahal na Santo Papa Pope Francis, dito sa Pilipinas, nagkaroon ako ng pambihirang pagkakataon para makausap siya. At ang pinagdasal ko kay Pope Francis nung time na yon, sana tulungan niya ako na mapalaya si Lola Petra. Alam ko wala ako sa kapangyarihan para gawin yon. At alam ko wala rin sa kapangyarihan si Pope Francis kasi hindi naman siya huwes or judge dito sa Pilipinas. Pero may kapangyarihan ng dasal. And next slide po. A year after that, ito po ang nangyari. Bumulong ako ng dasal. Sana nga totoo ang sinabi ng Santo Papa. Sana totoo ang kasulatan. Pinakikinggan ng Panginoon ang mga pinagkaitan. February 27, 2015, dininig ng Panginoon ang aming mga panalangin. Ay, eto na. Laya ka na. Wala na po kayo, Lola. Sa pamamagitan ng Bureau of Corrections, binigyan ni Pangulong Aquino ng parole si Lola Petra. Sa wakas, malaya na si Lola. Next slide po. Yung kwento ni Lola Petra ay nagsimula sa kasinungalingan pero nagtapos sa kalayaan. At pagkatapos ni Lola, naging daan siya para makalaya yung iba pang mga lola sa Women's Correctional. Next slide po. Ito pong documentary na ito ay nagkamit po ng parangal sa New York Festivals. Pero sa palagay po namin, hindi iyon yung pinakamatamis na tagumpay. Ang pinakamatamis na tagumpay sa amin ay makita yung mga lola na malaya na. Panoorin niyo po to. We dedicate this award to Lola Petra. Ang aming munting docu tungkol sa mga lola ng Dorm 12 nagkamit ng parangal sa New York Film Festival noong 2016. Matamis na tagumpay, pero para sa akin, ang paglaya ng mga natitira pang lola ang tunay na panalo. Kailan pa kaya ito darating? Lumipas ang 10 taon. Kumusta na kaya ang mga lola ng Dorm 12? Kumusta na kaya si Lola Petra? Kasi po, nung una ko po nakilala si Lola, 2014. Sa isang liblib na barangay sa Baguio City ko natagpuan si Lola Petra. Lola! Hindi niya ako naririnig. Naalala niyo ako? Lola! Kumusta? Naalala niyo ako? Cara David! Sabi niya, oo. Diba? Cara David. Kumusta? Oo, ano? Iiyak? Huwag iiyak. So? Huwag iiyak. She is 100 years old. And next slide po. Hindi kami magkaano-ano but the power of malasakit, isinilang ang isang 10-year friendship. At nagpapasalamat ako kay Lola Petra at sa maraming lola sa Dorm 12 kasi tinuro nila sa akin kung ano yung ibig sabihin talaga ng salitang malasakit. Next slide po.
Ang salitang malasakit din ang dahilan kung bakit kami gumawa ng Project Malasakit Foundation, isang scholarship program na nagbibigay po ng pagkakataon sa mga kapuspalad na bata. Next slide po. Gumagawa rin kami ng mga community projects, etc. Next slide po. Hindi po kami gumagawa ng flood control projects. Naniniwala ako na malaki ang kapangyarihan ng edukasyon. Ito ay kuha sa Silaki Island sa Bolinao, Pangasinan noong 2007. Walang electricity, walang tubig na inumin, walang health center, walang eskwelahan. Pero napakaraming bata ang may pangarap. Next slide po. Si Christine siya kasi Joselito ay mga child laborers na sumisisid ng isang sako ng sea urchins para kumita sila ng 20 pesos. Kinuha namin silang scholar sa Project Malasakit at palagi kong sinasabi, gaano ka man kahirap, basta meron kang pangarap at pagpupursige para sa edukasyon, makakamit mo ang iyong mga minimithi. Next slide po. 18 years later, ito na yung aming mga scholar na si Joselito at Christine. Sige po. Si Christine ay nagtapos na ng education and taking up her master's degree in education. Next. Pero patuloy siyang bumabalik sa isla para magsagawa ng mga literacy lessons para sa mga bata sa isla. Next slide po. Laging may liwanag sa gitna ng dilim. Yung maliit na batang si Joselito, ito na po siya ngayon. Isa na siyang seaman. Seaman na si Joselito. Nasa Singapore ata si Joselito ngayon. Oo, sa isang barko. Next slide po. I now go to my third and last word, which is bayanihan. Next slide po. Ang salitang bayanihan ay nanggaling sa salitang ugat na bayani, which means hero. Kasi tayo ang sarili nating bayani. Palagi nating sinasabi, ay, maghanap tayo ng politikong matino para siya yung magsasalba sa bayan natin. Hindi. Tayo, pwede nating isalba ang bayan natin. We can be our own heroes. Together, we can do great things kung meron tayong malasakit at bayanihan. Next slide po. Ang nagturo sa akin ng bayanihan ay ang mga katutubong mangyan ng Mindoro. Next slide po. Ang mga katutubong mayan, ang indigenous peoples ng Mindoro, they are highly discriminated. Sinasabi silang mangmang, primitibo, at wala raw alam. Hindi raw educated. Pero nakipamuhay ako sa kanila for 1 week and bumabalik ako doon 4 times a year. Marami akong natutuhan sa mga katutubong mangyan. Next slide po. Sige po. Next slide po. Ito ang documentary namin na Ambulansyang Dipaa which aired in 2007, isang testament to how bayanihan works in the upland areas of Mindoro. Next slide po. Ito ang mahalagang itinuro sa akin ng mga mangyan. Ang mabigat ay gumagaan kapag marami ang pumapasan. Kaya naman, pagkatapos umere nitong documentary na ito, nagdesisyon kami na pagaanin kahit papano yung pasan ng mga mangyan. Dahil sa documentary na ito, nag-ambag-ambagan ang iba't ibang mga individual, mga viewers, regular viewers, at nakapagpatayo kami ng health center. Next slide po. Next slide po. Nagpatayo kami ng mga health center sa paanan ng bundok, yung iba sa gitna ng bundok, para merong health center na malalapitan yung mga mangyan at hindi na nila kailangan maglakad ng napakalayo para lang makarating sa ospital. Next slide po. I'll give you a recap of the 3 words. True leadership, malasakit, bayanihan. Do not forget these 3 words and what they really mean. Alam ko sasabihin ninyo, Ma'am Cara, hindi naman ako makakatulong. Maliit lang naman ako. Wala naman akong pera. Wala naman akong kakayahan. Wala naman akong kapangyarihan.
Pero lagi ninyong iisipin, you have a lot of talents. Matuto kayong magpasalamat kung ano ang meron kayo para ito ang gagamitin ninyo para makatulong sa iba. I leave you with a quote from my uncle, si Cardinal Pablo Virgilio David. Next slide po. Sabi niya, only grateful people will have a sense of mission. Matuto kayong magpasalamat at matuto kayong magbigay. Next slide po. Because when you feel that you have more than enough, it's time to give back. So give back. No matter how small, no matter how small you are, no matter how young you are, may kapangyarihan kang magmalasakit at maging bayani para sa iyong kapwa. And with real leadership, malasakit and bayanihan, next slide po, we can change the world one child at a time, one community at a time, one student at a time, one school at a time. Maraming salamat po. Thank you for listening. And I hope to see good things, great things from leaders like you. Marami pong salamat. Huwag niyo po kaming, umaasa po kami sa inyo, mga kabataan. Diba? Umaasa kami sa inyo, mga kabataan. So, sana po, galingan po ninyo kapag kayo na ang naging leader ng bansang ito. Maraming salamat po. Thank you very much.